Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ano. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Kamusta po kayo? Ano? January 17, 2025. Lamig pa rin. 27 degrees Fahrenheit. Ano? Below freezing point pa rin po. 32 degrees po ang freezing point. Alright, so kahapon na pag-usapan natin ng pahapyaw ang sinabi ni JPE. Ano, ano ba sinabi ni JPE? Yan daw pong rally na ginawa ng INC, Iglesia ni Cristo. JPE, by the way, is Juan Ponce Enrile. Ano? Siya po yung legal counsel ni Bongbong Marcos ngayon. At alam naman natin na siya ang napakatagal ng politiko yan, ng taong sa Pilipinas. Ano, marami na po siyang ginawa, nakabuti, nakasama sa gobyerno. Pero ito pong sinabi niya kahapon or ng isang araw tungkol sa rally ni Jake ng Iglesia ni Cristo ay medyo notable, ano? Ibig sabihin ay kapansin-pansin dahil mukhang hindi po yun sang-ayon sa sinasabi o kagustuhan ni Bongbong Marcos despite the fact na siya ay Presidential Legal Counsel. At any rate, ano ba sinabi ni JPE sa rally ng Iglesia ni Cristo? Ang sabi niya, ayan daw pong ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay maling president, ano? O maling hindi dapat tularan o maling ehemplo o I don't know what the Tagalog term, pero yun po ay masamang president, ano, sa sa ang kanilang ginawa ay masamang president. Ano ba yung kanilang ginawa? Ayan pong ginawa nila ay nag-rally. Alam naman natin na ang rally na yun ay suporta talaga kay VP Sara, kay Sara Duterte para hindi ma-file ang impeachment, ano? So, at yan din po ay makikita natin, sa sinabi rin po yan ni Gatchalian, Senator Gatchalian, na maaari daw magdalawang isip ang mga politiko na sa tungkol sa impeachment pag nakita nila ang rally ng INC, which is talaga namang considerable, malaki din po, Kaya alam naman natin na malaki talaga magparally ang mga religious groups, So, yung rallying yan kasi ay dalawa lang po ang talagang implikasyon. It's either matakot, double-edged po yan eh. Matakot talaga ang mga politiko. Dahil nakita nila napakarami, lalo na po yung mga senador na yan, Aba, sa rally na yan, baka alam nyo sa mga senador, ay yan ay national yan, binoboto ng kabuuan. So, matatakot talaga sila. So, matatakot na lumaban sa impeachment. O kaya, ang isa dyan, na ay talagang hinahamon naman ng INC, yung mga taong bayan na sinasabi. Sabihin ay, hinahamon nyo ba talaga kami? Marami din kami. Parang ganun. So, that double-edged. So, sabi ni JPE, that is not a good precedent na ipakita ng INC. Parang sinasabi nila na dapat na hindi dapat i-file ang impeachment kay Sara Duterte. So sabi naman ni Enrile, hindi magandang pangunahin yan, Hindi pwedeng hindi maganda dahil ang impeachable officer po kasi para sa atin ay dapat ma-impeach kung mayroong ground for impeachment. Ngayon, pagpababayaan natin ang isang opisyal, napabayaan na lang dahil ginawa ang isang bagay na hindi maganda, at pabayaan na lang natin, patawarin na lang, mamimihasa po talaga ang ating mga opisyal ng gobyerno na magtuloy, Wala na pong magtuloy sa ginagawa nila. So wala na pong pagbangon ng ating gobyerno. Yan po ang mangyayari diyan. Kaya sinasabi lang po ni Juan Ponce Enrile is this. Kung sakali may nagawang mali
ang impeachable officer, ay dapat dumaan sa proseso na naaayon sa ating saligang batas. Ano yun? Ha? Dapat dumaan sa proseso ng impeachment. At doon niya patunayan kung sino man niyang nahahabla sa kasong ito ay yan sa ngayong nangyayari, ay sino ba ang pinipigil lang ma-impeach? Si Sara Duterte. Kung sakali talagang wala naman, sabi ni JP, kung wala talagang kasalanan niya si Sara Duterte, ay di file ang impeachment at doon siya magdepensa ng sarili niya. Huwag harangan ang proseso. Yun ang ibig sabihin po. Sa pagpapakita sa ginawa ng INC, pinapakita nila o parang hino-hostage nila itong mga politiko. Ano pinakikita nila na, hey, marami kami. Pag kayo ay gumawa o pinal yung impeachment, hindi kayo iboboto ng mga taong membro ng INC. Yun po ang gusto nilang iparating. Na sa tingin ko po, ay, ito namang ating mga mambabatas, ay mukhang ang natakot. Although sabi naman nila, hindi okay dapat na i-file ang impeachment, pero hindi sa ngayon. Yun ang lumalabas po ngayon kasi sabi nila wala na daw pong panahon. Wala pong panahon para At saka kini-question din nila ang kabuuan ng Senado. Dahil po sa Senado, sa tingin nila ay baka hindi makakuha ng 2/3 na boto ang Senado. Well, ito na nga po. Kadugsong niyan ay nagsalita si Bongbong Marcos ata kahapon o kanina na tama si JPE, na dapat talagang dumaan sa prosesong impeachment. Pero, ang sabi ni Bongbong Marcos ay hindi daw po napapanahon. So mukhang nagbabago ang isip, Hindi daw po napapanahon ngayon dahil mag-e-eleksyon. So, ay. Huwag po natin kalimutan na kaya nagtagal yan ay dahil sa statement ni Bongbong Marcos din, na huwag i-file ang impeachment at wala daw mabuting idudulot sa mga tao. Maling-mali po. Maling-mali. Alright? So, liwanagin natin. Pag ang isang opisyal po ay may ginawang masama at isang impeachable officer ay may ginawang masama sa kanyang pwesto, dapat po siyang dumaan sa impeachment process. At dun siya magtanggol. Dun niya ipagtanggol ang sarili niya. Dahil pag yan po ay hindi natin at pinabayaan natin, hindi natin ginawa ang impeachment, lahat po ay lahat po dyan ay tutulad din ng mga impeachable officer. Sabihin ay okay lang yung gumawa ng mangurakot dahil patatawarin tayo ng taong bayan. At pag nangyari po yan, Pilipinas, saan ka pupulutin? Pilipino, kailan ka aahon? Alright, yan po ang tanong ko rin sa inyo. Kailan tayo mumulat at kailan tayo matatauhan? Alright, magandang araw po. Bye-bye.